So guys, nandito na naman tayo at eto, ang mga lumabas sa balita. Aba, ang iglesia ni Kulto ay merong mga pa-surprise rally. O di ba ga, pa-surprise rally sa EDSA tapos walang sabi-sabi para sa ganun, makapanira na nga naman sila, makapang-damage sila ng mga kababayan natin, ano? Para ma-traffic yung mga papasok sa trabaho, di ba? Kumbaga, economic sabotage yan datingan, no? Anyway guys, eto pag-usapan natin. Okay. Bumanat na naman ang iglesia ni Kulto. Maliwanag na ang kanilang ginagawang rally ngayon ay para protektahan si Marco Tae at the same time, i-intimidate si Ombudsman. Bakit? Magrarally kayo, wala pa nga warrant of arrest. Dapat ang rally nyo, pagkalabas ng warrant, puprotektahan nyo. Pero maliwanag na ito ay intimidation sa Ombudsman para wag isampa ang kaso. Pues, mga hinayo pa kayong mga iglesia ni Manalong Kulto. Makinig kayo. Malabo pa sa sabaw ng pusit. No, malabo pa sa tinta ni Inday Sayad ninyo na ma-intimidate ninyo si Boying. Akala nyo naman may intimidate ninyo si Boying Remulla. Ay, Diyos ko po, Rudy. Hindi nyo may intimidate yon at tuloy-tuloy yung kaso ni Marco Tae. At kung sa inaakala ninyo, matatakot sa inyo ang taong bayan, pues nagkakamali kayo. Pagkus, sa totoo lang, ine-encourage ko pa nga kayo, tagalan nyo pa yan. Pagkatapos, manggulo na nga naman kayo. Ang gawin ninyo, mag-armas kayo. Tawagin na ninyo yung matitibay ninyong mga iskan ng INC. Yung mga sinasabi ninyong matatapang na iglesia ni Kulto. Pati si Manalong Anghel ninyo, tawagin nyo na. Pababain nyo na kung, paakyatin nyo na kung saan naman na impyerno siya nandun. Paakyatin nyo na, papuntahin nyo na dyan sa lupa. Total, anghel naman yun eh. At sabihin na tulungan kayo at mag-armas kayo. Guluhin ninyo ang Pilipinas. Try nyo lang. Subukan ninyo na magkasubukan na. Di ba? Ang lupit ninyo ha. Ano kayo? Tapos may sinasabi pa kayo, accountability. Ang sabi ng mga pamunuan ninyo, accountability. For accountability kayo. Para kayo sa pananagutan. Ayan, si Marco Tae ninyo, maliwanag, no? Na nagkaroon ng paglabag sa batas. Ngayon ayaw nyo siyang mahuhuli. Akala ko ba for accountability kayo? Akala ko ba anti-corruption kayo? Akala ko ba kayo masunurin sa batas? O anyari? O di ba ga? Yung kalukuhan ninyo. Sa totoo lang, yung mga pamunuan ninyo natatakot. Natatakot na makulong si Marco Tae kasi si Marco Tae ay isang duwag at may tendency na bumigay. Bumigay sa papaanong paraan. Bumigay at magsalita sa kanyang mga nalalaman. No? Sapagkat malalim ang involvement nito. For sure, malalim na ang mga kinalaman nito sa inyong organisasyon. Sa organisasyon ninyong kulto. So ngayon, ito, si Marco Tae, for sure, natatakot kayo. Natatakot ang pamunuan na baka pag ito ay natagalan sa loob ng bilangguan, bigla na lang itong kumanta. Bigla na lang itong kumanta ng My Way. Biglang maging sintonado ang boses, di ba ga? May tendency pa naman si Marco Tae maging sintonado ang boses kasi bubo nga. Diba? Ngayon may parali-rali pa kayo. Ang gawin ninyo, tagalan ninyo. Damihan na pati ninyo. Diba? At sigurado ako, marami rin naman natitiwalag na sa inyo. Sa mga miyembro ng INC dyan na matitino, kita nyo na ha, kung ano ang kinaaniban nyo ngayon. Kung anong meron kayong sektang kinaaniban ngayon. Na pinagbobobola kayo, sinungaling na sinasabi, pro anti-corruption sila, pero pag ganito na yung miyembro ninyo pinaharap na at pinapanagot para sa kanya sa pagiging corrupt, involvement sa corruption, ganyan ang gagawin. Alam nyo na, magising na kayo.
Isip-isipin na ninyo. At kayo naman na mga tatanga-tangang mga miyembro ng kulto dyan, na mga talagang panatiko, ang gawin ninyo, wag lang kayo mag-rally. Mag-armas na nga naman kayo. Guluhin nyo na nga naman ang Pilipinas. Ganyan. At tingnan natin kung saan kayo pupulutin. Total, matapang kayo eh. Total, madami kayo sabi nyo eh, di ba? Gawin nyo na. Ang tagal na niyang inyong mga pagbabantang yan. Isipin mo, malapit na lang mag-2028, ilang taon na lang matatapos na si PBBM. Simula't simula, nagbabanta kayo. Hanggang ngayon, di nyo naman magawa. Gawin nyo na yung dapat nyong gawin. Mag-armas kayo para mapabagsak nyo ang gobyerno. Ganon! At pag si Marco Tae, nilabasan niya ng warrant, mag-armas din kayo. Paghuhulihin na. Ganon! At ikaw naman, Marco Tae, pag hinuli ka, ang gawin mo, manlaban ka. Mang-agaw ka ng baril ng pulis. Tingnan natin kung saan ka pupulutin. Di ba ka? May parel-rally pa kayo. Akala nyo naman may intimidate nyo ang gobyerno. Akala nyo naman may intimidate nyo ang si Boying. Alam nyo, hindi lang pati ombudsman isama na natin dyan. Sigurado ako, i-intimidate din nila itong impeachment trial ni Sayad. Akala nyo naman ay makaka-apekto yan. Utot nyo. Hindi yan makaka-apekto sa prosecution at sa mga senador. Naku po, Rudy. Gaano ba kayo karami? Ilang porsyento lang kayo sa population ng mga religion? Nasa 3 milyon lang kayo. Na ngayon, nabawasan pa. Ang dami nang tumiwalag sa inyo. Akala ba ninyo? Kaya huwag kayong tanga. No, akala ninyo makaka-intimidate pa kayo. Diyos ko po, Rudy. Ang gawin na lang ninyo, mag-armas kayo, magwala kayo dyan. Pag si Marco Tae ay hinuli na, sabihin nyo kay Marco Tae, manlaban siya. Para malaban niya kung ano yung nanlalaban. Di ba ka? Huwag kayong papayag na uhuliin. Di ba? Mamaril kayo kung gusto nyo. Total, mga balasubas naman kayo eh. Total, mga miyembro naman kayo ng kulto eh. Di ba? O ngayon, sasabihin nyo, hindi kayo kulto? Anong hindi kayo kulto? Yan ba ang gawain ng matinong reliyon? Pagtakpan ng mga nagkakasala sa batas at ayaw niyong panagutin dahil miyembro ninyo. O, di ba? Maliwanag na kulto. O, pero bakit yung maliliit ninyong mga miyembro, bakit pinabayaan ninyo kagaya ni Caramel? O, miyembro niyo yan eh. O, bakit yung pinabayaan? Di ba? Mga siraulo lang talaga kayo. Kaya ang gawin ninyo, buhayin nyo mula sa patay yung anghel ninyong si Manalo. At sabihin ninyo, tulungan kayo, umakyat dyan sa EDSA at tulungan kayo. Total, anghel naman yun eh. Di ba? Mga siraulong iglesia ni Kultong Puti. May parali-rali pa rin. Sige na, yun lang. Tingnan natin ang tibay ng mukha nyo kung hanggang saan ha. Sa mga bobong didilis dyan at sa mga bobong mga miyembro nito na iglesia ni Kulto. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood! Bye!